Hindi pala totoong totally binawasan ng 15 billion pesos ang 50 billion pesos program fund allocation para sa AFP Modernization Program ngayong taon, dahil base sa official na data na nilabas ng Department of Budget and Management sa kanilang website, patungkol sa mga detalye ng 2025 General Appropriations Act, ay nilipat lamang ang 15 billion pesos mula sa program fund, papunta sa on-program fund. So matutal, 75 billion pesos pa rin ang maaring makukuha ng AFP Modernization Program ngayong taon. Ito ay ang 35 billion pesos na program fund, plus 40 billion pesos on program fund. Bagamat bad news pa rin ito, ngunit mas okay na lang ito kesa talagang tinanggal ng tuluyan. Ngunit ito ang mas nakakaintrigang balita mula kay Max Montero sa kanyang Facebook page na Max Defense. Dahil ayon sa kanyang mga source, bagamat alam nating ang 35 billion pesos program fund ay pambayad lamang sa mga kasalukuyang mga proyekto tulad ng 2 frigates at 6 na offshore patrol vessels at mga long-range patrol aircrafts. Ngunit merong 3 priority projects ang AFP ngayong taon, na di natin alam saan kukunin ng Department of National Defense ang budget para dito, gayong may paglalaanan na ang 35 billion pesos program fund. 2 full complement frigates para sa Philippine Navy, na di pa natin alam kung ito na ba ang mas malaking mga frigates na binalita na noon, 12 additional FA-50 para sa Philippine Air Force, na siguradong mga Block 20 na ang mga ito, at 12 additional na 155mm na self-propelled howitzers para sa Philippine Army, na maaring ang mga Atmos 2000 ito mula sa Israel. At di lang yan, inihanda na rin ng Department of National Defense ang pagbili ng iba pang mga kagamitan, kung sakaling may mahahanap silang pondo para dito. Ito ay ang additional na mga anti-submarine warfare helicopters para sa Philippine Navy, at mga land-based anti-ship missile battery para sa Philippine Army, na maaring ito ang tinutukoy ng BrahMos Aerospace ng India, na pinaniniwalaan nilang ma-finalize ang deal sa kalagitnaan ng taon. Kung ganun, tama kaya ang sinabi ng ilan, na nasa dinagdag na 59 billion pesos sa capital outlay ng Department of National Defense ang budget para dito. Bagamat maari sigurong manggagaling dito ang budget. Dahil ang mga priority projects na ito ay mga follow-on order lamang, na nangangahulugang di na kailangan ng masusing pag-aaral at rekomendasyon mula sa mga technical working group dahil natapos na nila ang prosesong ito, ngunit kakainin ito ang budget para sa infrastructure projects ng Department of National Defense, na aprobado na nila bilang pinaka-priority projects nila na di pwedeng ipagpaliban, dahil parating na ang 8 warships nila, na nangangailangan ng mapagdaungan. So saan kukunin ang budget? Para sa atin, bagamat priority projects ang mga ito ng AFP ngayong taon, ngunit naniniwala tayong manggagaling pa rin sa AFP Modernization Program Fund ang budget para dito, at manggagaling ito sa on-program fund na 40 billion pesos. Kung tama tayo, ito ay nangangahulugang dahil kukunin ito mula sa on-program fund, masasabi nating di pa rin sigurado na mabibili ang mga kagamitan na ito, dahil ang on-program fund ay maibibigay lamang, kung may mapagkukunang fund ang gobyerno, o mga hindi nagagamit na budget mula sa ibang ahensya, na maaring magagamit para dito. Bagamat medyo nakakalungkot, ngunit ang good news ay base sa mga on-program fund ng AFP Modernization Program sa mga nakalipas na mga taon, ay mas maraming pagkakataon, na naibigay ang mga pera na nakasaad sa mga on-program fund. Ito marahil ang dahilan kung bakit merong priority lists ang AFP ngayong taon, dahil ito ang pinaniniwalaan nilang maaring magkaroon ng pondo, at ang pangalawang priority list ay bibilhin lamang kapag tuluyang maibigay ang buong 40 billion pesos on-program fund. Kapansin-pansin, na walang binanggit na mga multi-role fighters sa mga priority lists, na malinaw na indikasyon, na walang inaasahang multi-role fighters acquisition updates ngayong taon. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Department of National Defense at ng Pangulo, ngunit alam nila na kailangan ito ng bansa, at kung tayo ang tatanungin, hula natin, sa mga huling taon ni Presidente Marcos pipirmahan ang kontrata ng multi-role fighters, upang ang susunod na Pangulo ang magbabayad nito, at kung suswertehin, baka pati ang submarine project ay pipirmahan pa, ginawa na ito sa nakaraang administrasyon, kaya maaring gagawin din ito ngayon.